Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Linggo kung saan tayo ay nagdiriwang ng tinatawag na pandaigdigang linggo ng mga may sakit. At itong pandaigdigang linggo na ito ng mga may sakit ay itinataon sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Pero dahil natapat ng linggo ang kapistahan ng Mahal na Birhen, hindi ito gagawin bukas. Sa ibang mga lugar, ito ay ginagawa ngayon, araw ng Sabado, sa iba naman, araw ng Lunes. Sapagkat mas mahalaga ang pagdiriwang para sa ika-6 na linggo kaysa sa pagdiriwang ng piyesta ng Mahal na Birhen. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang napakagandang kwento ng pagpapagaling. Sabi dito, isang ketongin ang lumapit kay Jesus, nanikluhod, nagmakaawa. Mahalaga itong pagkilos na ito nitong may ketong, sapagkat hindi lahat kaya itong gawin. At hindi lahat naiintindihan ang ganitong pagkilos. Lumapit kay Jesus, nanikluhod, nagmakaawa. Ilan ba rito sa atin yung kapag may pangangailangan para sa kagalingang pisikal ay talagang lalapit ng buong pananalig kay Jesus? Maninikluhod, magmamakaawa. Meron bang nakakagawa sa atin noon? Siguro, nagpapamisa para sa mabilis na kagalingan, oo. Yung nakikiusap sa mga kaibigan, kamag-anak, para ipagdasal naman itong mahal sa buhay na may sakit, oo. Pero yung magmamakaawa, yung maninikluhod, parang bihira na yata. Noon, meron tayong naririnig na mga kwento, di ba? Halimbawa, magsisimba sa Quiapo, lalakad ng paluhod, simula doon sa may harapan hanggang sa malapit sa altar. Naninikluhod, nagmamakaawa. Sa totoo ngayon, hindi na po ito ina-advise. Kasi para bang napakahirap namang makita na habang nagmimisa, merong naglalakad ng paluhod dito. Ang mga tao, imbis na makinig at makiisa sa misa, titignan na lang yung naglalakad na yon ng paluhod, na para bang nagiging isang form of distraction. Kaya hindi na yun ine-encourage. Pero ang punto ng ating ebanghelyo, kung talagang nais nating makamit ang biyaya ng kagalingan mula sa ating Panginoon, kailangan ipakita natin na talagang taos-puso tayong lumalapit at buong kababaang loob tayong humihingi sa Kanya ng biyaya ng kagalingan. Kaya dahil dito sa ginawang ito nitong lalaking may ketong, nahabag si Jesus sa kanya. Simpleng-simple yung naging usapan nila nitong may ketong. Matapos na lumapit kay Jesus, manikluhod at magmakaawa at magsabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Kung ibig ninyo, kung gusto ninyo. Para bang ibinibigay nitong lalaking may ketong ang desisyon kay Jesus. Kung gusto mo po, Panginoon, mapapagaling mo ako. Kung ibig mo, Panginoon, mapapagaling mo ako. At ang sabi ng ebanghelyo, nahabag si Jesus sa kanya. Hinipo siya at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At noon din,
nawala ang kanyang ketong at siya'y gumaling. Talagang walang imposible sa Diyos. Talagang lahat kayang pagalingin ng ating Panginoon. Basta't makita lamang sa atin ang sapat na pananampalataya at ang ating kababaang loob na magmamakaawa at makikiusap para sa ating kagalingan. Kaya kung tatanungin natin ang ating mga sarili ngayon, kapag lalapit tayo sa ating Panginoon at kapag bibigyan tayo ng pagkakataon na humingi ng biyaya sa Kanya, ano kaya ang hihingin natin? Para dito sa lalaking may ketong, malinaw ang gusto niyang hingin kay Jesus. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Ako kaya, kapag lalapit ako kay Jesus, ano kaya yung maaari kong hingin na biyaya sa Kanya? Ikaw, ano yung gusto mong hingin na biyaya sa Diyos? Napakasarap mapakinggan yung mga salita mula sa Kanya na nagsasabi, ibig ko gumaling ka. At ito sana yung biyaya na ipagkaloob niya sa atin. At hingin natin sa Diyos ang espesyal na biyaya ng tunay na pananalig at pananampalataya sa Kanya. Biyaya ng kababaang loob upang magmakaawa at makiusap. Kung ibig po ninyo, Panginoon, mapapagaling ninyo ako. Amen.